touch their body? Sino po yung napataas ng kanilang mga kamay kanina na naramdaman ninyo na may hipo din ang Panginoon? If somebody noticed a healing take place in their body, Napansin po ba ninyo na mayroon pong hipo na mula sa Panginoon at mayroon pong kagalingan na nangyayari sa inyo ngayon? and this miracle, you could share it with us. Ano mga himala na yan na inyo pong naramdaman? Yung pong prayer kanina, ibahagi po ninyo sa amin yan. Sabihin po ninyo. Raise your hand if you want to come and share with us what happened. Okay, sino po ba kanina? Kasi pinag-pray po tayo sa kagalingan. So, mayroon po ba kayong naramdaman na kung ano man ang mga sakit ninyo, kayo'y pinagaling ng ating Panginoon? I'm looking for hands to see if anybody wants to share what Jesus just... Okay, meron ba dito gustong magpatutuo na kayo po'y pinagaling ng ating Panginoon? Okay. So, this is what we're going to do. Ito po ang gawin natin ngayon. We're going to listen to the Word of God. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Because Jesus is who heals. Sapagkat ang Panginoong Hesus, siya po nagpapagaling. And when somebody preaches the gospel, At kung mayroon pong nangaral ng mabuting balita, they know it's the power of God into salvation. at ito po ay kapangyarihan ng Diyos para po sa ating kaligtasan. And so I see that people need to be encouraged to be able to share what Jesus has done. Kaya kailangan po natin ma-encourage para i-share po ninyo kung ano pong ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo ngayon. And I want to encourage you as I'm up here to be stirred up to share what Jesus has done in your life. Gusto ko pong hamunin kayo na ibahagi po ninyo yan na para ibahagi po ninyo kung anong ginawa ng Panginoon Hesus sa buhay nyo ngayon. Because God is calling us all that have received Jesus to preach the gospel. Sapagkat lahat po tayo na mga tumanggap sa ating Panginoon, tayo po'y tinawag para ating pong ibahagi ang Panginoong Hesus. So I believe somebody's going to come up here and share what Jesus has done. Dito. Gusto po niyang ibahagi, ano ba ang ginawa ng Panginoon? So Jason, if you want to answer it. Yes, so he needs to. I'm gonna speak. You translate. She's gonna speak, and so talk to us about what the Lord did For my friend. Yes, for your Yeah. friend tonight. This is for my friend lately. She was healed. She told me that the guy who is that over there, Yung kaibigan niya, nandun. yeah, siya po ay binigyan ng healing kanina po. Siya po kasi ay may na-stroke po siya. While they are making healing over there, sinabi niya po sa akin, naramdaman niya po daw ang guhit, na parang may guhit po, umpisa po sa kanyang talampakan until po sa kanyang mga kamay na naiunat po niya. Lately po kasi nakaganyan lang siya kanina. When the two ladies, the foreigner, touched him about the healing, unti-unti po niyang naibuka ang kanyang hands. Amen. Okay. Hallelujah. That's why, sinabi po niya na meron po siyang naramdaman na kakaiba doon po sa kanyang katawan. That's for healing. I know that the Lord God makes her heal. Amen. Hallelujah. Yes. Praise God. Amen. Salamat po sa pagtuturo na yan. Ang gagalingan na gumula sa ating Panginoon. So Jesus is the same today, yesterday, and forever. Ang Panginoong Hesus, siya pa rin, noon, ngayon, at magpakailanman. That's what the Bible says. Yun po sabi ng Biblia. And Jesus is still doing it. At ginagawa pa rin ng ating Panginoon. Because Jesus is still alive. Sapagkat buhay na buhay ang ating Panginoon. Amen. Amen. And Jesus is here right now. Nandito siya ngayon. And so we are asked to believe Him. Kailangan tayo po ay maniwala lamang sa Kanya. Jesus used ordinary people Ginagamit ng Diyos sa mga ordinaryong tao katulad natin. when He called the disciples. They were people like us. Yung tinawag po niya ang kanyang mga alagad, mga tao silang katulad din po natin. And so that's what happened to me. God used an ordinary person Yun din ang nangyari sa akin. Ginamit ako ng Diyos, ordinaryong tao lang, to start doing extraordinary things. para siya po'y gumawa ng mga mga bagay na talagang makabuluhan. And Pastor Gary,
At si Pastor Gary, is an ordinary person. siya ay ordinaryong tao lang. And God has used him to do many miracles. Pero ginamit siya ng Panginoon para gumawa ng maraming himala. And I'm sharing that he takes ordinary people and makes them look like Jesus for a reason. Ako pong binabahagi dito na ginagamit po ng Diyos sa mga ordinaryong tao na katulad po natin para po sa ating Panginoon. Because it's not about the ordinary people. It's about a holy, great God. Sapagkat hindi po ito patungkol sa atin na mga ordinaryo, kundi patungkol po ito sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. So he takes people that have sinned and he washes them. Ginagamit ng Diyos yung mga tao na makasalanan at Kanya pong hinugasan. He sanctifies them and makes them able to be used by him. At tayo po'y binanal ng ating Panginoon at para gamitin para sa Kanya. And this is what Peter said when the man that was crippled at the gate was healed. At ito pong sinabi ni Pedro na isa pong taong pilay na pinagaling ng Panginoon. He said, "Why do you look on me Sabi po ni Pedro, bakit kayo nakatingin sa akin? like it was by my own power Na sa tingin ninyo, sa akin bang kapangyarihan na siya po'y gumaling? or my own holiness? O sa akin po sariling kabanalan? But it was the name of Jesus Dahil po yan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. and faith in that name At ang pananampalataya po natin sa pangalan na yan, that this man is healed." na ang taong yon siya po ay gumaling. So Peter didn't say it was because I'm a special person. Hindi po sinabi ni Pedro na dahil po ako isang taong espesyal. He didn't say because I'm extra holy. O hindi sinasabi ni Pedro doon na talaga dahil ako ay isang banal na tao. But what he said it was the name of Jesus and faith in that name. Pero sinasabi niya doon ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kailangan meron po tayong pananampalataya sa pangalan na yan. And the last 10 years, I've been seeing these miracles. Alam po ninyo sa nakalipas na 10 taon, ako po'y saksi mismo sa mga himalang yan. And the people that are used by God have testimonies of where they came from, sinners, and been moved to follow Jesus. Mga tao na ginamit po ng ating Panginoon, na ginamit po ng Diyos, mga makasalanan, at sila po'y ginamit ng ating Diyos. And He's calling us to accept this purpose, this plan for our lives. Kaya kailangan tanggapin po natin ang layunin na yan para sa ating buhay. To go reach the lost and heal the brokenhearted. Kailangan tayo po ay humayo at atin pong abutin ang mga naliligaw at sila po'y pagalingin. The miracles are an invitation Ang mga himala po mga kapatid ay imbitasyon ito to see the love of God, para makita po natin ang pag-ibig ng Diyos. to believe that He's been after us, Na tayo po'y maniniwala na talagang mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. and the more people that accept this call of God, Na kung marami po mga tao na tumanggap po sa layunin ng Diyos, the more people get to see the love of God. marami pang mga tao na makasaksi po mismo sa pag-ibig ng Diyos. So He's calling everybody to accept that call. Kaya tayo po'y tinatawag ng ating Panginoon na tanggapin po natin ang pagkatawag niya sa atin. And so right now, Jesus is going to bring healing to people's bodies. Kaya ngayon, ang Panginoong Hesus, pagalingin ka niya kung ano mang karamdaman mo ngayon. But He's requiring somebody to be bold to come up and receive prayer. Pero kailangan po mga kapatid na tayo po ay tumanggap, kaya na tayo po ay pumunta rito at tayo po ay tumanggap ng panalangin. See, Jesus, He was willing to go on the cross Alam po ninyo ang ating Panginoong Hesus, talagang pumunta siya sa krus and come down, the Word of God. God, come down to us at ang Diyos mismo na bumaba para sa atin, and to love us. para mahalin po tayo. He first loved us, Una po tayong minahal ng ating Diyos and He wants to give the invitation to taste and see that He's good. at binigyan po niya sa atin ito, panyayain ito para makaranas po tayo ng kaligtasan. So He's inviting us Kaya to iniimbita po tayo ng Panginoon allow Him to demonstrate in front of everybody else. na atin po mismo masaksihan, na makita po natin mismo And it's going to take somebody bold na kailangan maging matapang po tayo to trust Jesus na tayo po ay magtiwala lamang kay Jesus and to come.
na tayo po'y lumapit sa Kanya. He will heal your body. Pagalingin ka ng Panginoon kung may karamdaman ka ngayon. See, there was 10 lepers. Alam po ninyo sa Biblia, meron pong mga taong 10 kitongin. And only one came back to thank Jesus. Alam po ninyo, gumaling yung 10 yan, pero isa lang ang gumaling para pasalamatan si Jesus. So Jesus is going to freely heal people tonight. Kaya ang Panginoon, papagalingin po niya tayo ngayon, sa gabing ito. But it's up to us to return that love back to Him. Atin bang ibalik yung pasasalamat at pag-ibig natin sa Kanya dahil sa kagalingan? It's our choice. Desisyon po natin yan. But it's a choice that we should make because we see God's love for us. Ito po yung pagpipili na gawin po natin sa ating sarili na tayo po nakakita mismo ng Kanyang pag-ibig. So I'm going to invite people up in a little bit to receive healing. Kaya mamaya, imbitahin ko po kayo, yung mga taong may karamdaman, pumunta po kayo rito. But God put this in my heart to share a testimony about my dad. Pero mayroon po akong patuto sa inyo tungkol po sa akin pong ama. See, my dad, he was healed of cancer. Ang kanya pong tatay pinagaling ng Diyos sa kanser. He had a tumor in his back. May tumor siya sa likod. And he first had back pain before the cancer. Bago po siya nagkaroon ng kanser, nakaramdaman po siya ng talaga masakit sa kanya pong likod. And my dad would not listen to the gospel. At ang kanya pong dad ay hindi po naniniwala sa mabuting balita. In 2016, I gave my life to Jesus and started praying for the sick to be healed. Noong 2016, ako po ay tumanggap sa ating Panginoon at ako po ay napumpisa na nanalangin sa mga taong may karamdaman. And my dad would not listen. Pero ang aking tatay, hindi niya ako pinaniwalaan, hindi niya ako pinapakinggan. But I had to be patient like Jesus was patient with Pero me. kailangan maging pasensyoso lang po ako katulad ng Jesus na naging pasensyoso po para sa akin. And there was a day when my dad finally asked me to pray for him. At may araw na talagang ang aking tatay talagang sabi niya, pag-pray mo ako. And he says, if any of this is true, put your hand on my back. My back's in back pain. Sabi ng kanyang daddy, kung totoo talaga yung sinasabi mo, o sige, pag-pray mo itong likod ko. And so I put my hand on my dad's back. Kaya, ayan, pinag-pray po niya ang kanyang tatay sa likod. And this was the first time I got to pray for my dad in this way. At ito po yung unang panahon na talagang pinag-pray niya ang kanyang tatay. But I had already been seeing miracles. Pero ako nakakita na mismo, nakasaksi na mismo ng mga maraming himala bago niya. I knew he would be healed. Alam ko po na siya po ipagalingin ng ating Panginoon. I put my hand on his back. Kaya, inipo ko po siya dito sa likod. And the pain left. At nawala yung sakit. And he said, well, how come my dad died of cancer? Sabi niya, bakit ang aking tatay, yung tatay niya yung namatay sa cancer, But my back is now healed. sabi niya, pero ang aking likod ngayon, gumaling naman. And because he went through these experiences where he felt let down by God, Nung ito pong karanasan niya, talagang sabi ng kanyang daddy na talagang hindi po siya binigo ng Diyos. it was hard for him to be excited when God brought him healing. Talagang natuwa talaga siya, nagalak talaga siya nung siya po yung nakaranas ng kagalingan. And he said, why did my dad die of cancer? Sabi niya, bakit yung... Oh, yes, my grandpa. sabi niya ang kanyang daddy, bakit daw ang aking tatay namatay sa kanser? And I told my dad, we got to bring this to other people now. Kaya sabi niya, Dad, kailangan dalhin din natin ito doon sa ibang mga taong nangangailangan. And I told him, the Bible says that you will know the truth and the truth will set you free. At sinabi ko nga sa kanya na kailangan malaman mo ang katotohanan ang magliligtas sa iyo. I said, Dad, we did not know the truth before I started reading the Bible. Sabi niya, Dad, hindi ko alam ang katotohanan bago po natin nabasa itong Biblia. I said, Dad, we never did the Bible before. Dati, wala tayong pakialam sa Biblia na yan. Because the Bible says, be a doer of the word and not a forgetful hearer At only. sabi kasi ng Biblia na kailangan tayo po kailangan gawin po natin ang salita ng Diyos at hindi lang po tagapakinig. But I had to believe that in the Bible, Kailangan maniwala ako niyan kasi nasa Biblia. it was true. Totoo. And it is true. At totoo. I'm here today, which is proof that I believe that it's true. Kaya nga nandito ako ngayon bilang isa pong patutuo na totoo talaga.
But I had to take my first step of faith. Pero kailangan humakbang ako sa pananampalataya. My first step of faith was when I injured my knee. Alam mo ninyo, yung una pong hakbang ko ng pananampalataya nung nasaktan ako dito po sa akin pong tuhod. And I'd never seen healings before. Hindi pa ako nakakita ng kagalingan bago niyan. But in the Bible, in Mark chapter 16, Pero diyan sa Biblia, sa Marcos 16, 15 through 19, 15 hanggang 19, I held on to this scripture. at hinawakan ko talaga ang kasulatan. And I started reading the scripture. At binabasa ko yan. And I used this scripture. At ginamit ko mismo ang kasulatan. And let me read the scripture to you. At basahin ko po sa inyo nung sabi na salita. If you have a Bible, you can take it out Kung may Biblia kayo, and read along with me. basahin ninyo. Because I want to encourage you to use the Word of God yourself. Ako po ay nahamon ko kayo na gamitin po natin mismo salita ng Diyos. And the scripture is going to show you why you can use it yourself. At ang Biblia ay magsasabi mismo sa atin bakit nagagamit natin mismo ito. Mark 16:15 through 18. And he said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." At sabi doon sa Marcos 16 na kailangan pumunta tayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting salita. He who believes and is baptized will be saved. At siya, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. But he who does not believe will be condemned. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So who here believes in Jesus? Raise your hand. Sino po dito naniniwala sa ating Panginoong Hesus? Amen. Amen. That's a lot of hands. Maraming mga kamay nagtaas. So this is for you. Para ito sa iyo. Let's read the next part. Basahin po natin ang sunod na bersikulo. And these signs will follow those who believe. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisimpalataya. So raise your hand again if you believe. Sino yung mga nagsisimpalataya? So who are these signs supposed to follow? Ano po ang mga palatandaan na yan? Nasusunod po sa atin. All the hands that are up. Okay. Nakakamay na nakataas. So it says this is what will happen if you believe. In my name, they will cast out demons. Ito pong mangyayari kapag tayo po ay naniniwala. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. They will speak with new tongues. Magsasalita sila ng mga bagong wika. They will pick up serpents, which represents demons. Sila ay magsisihawak ng mga ahas, ibig sabihin mga demonyo. If they drink anything deadly, at kung magsiinom sila ng bagay na makamamatay, it will not hurt them. Sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. And in the last part it says they will lay their hands on the sick and the sick will recover. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. So this is what I did when my knee started hurting. At ito yung ginawa ko nung may sugat po o may masakit po ang aking tuhod. And the Bible says we have to believe it. At sabi ng Biblia na kailangang maniwala po tayo niyan. And so I said, I'm a believer. Kaya sabi ko, ako po isang mananampalataya. And I've been baptized. Ako po yung nabautismuhan. So these signs have to follow me. Yung palatandaan ito, kailangan susunod po sa akin. So this was the first miracle I've ever seen. I put my hand on my knee. At ito yung unang himala na akin po talagang naranasan. Yung aking pong tuhod, okay? Pinatong ko pong aking kamay sa aking tuhod. And the pain left. At nawala yung sakit. And I started crying because I felt God's love for me. Ako po ay umiyak sapagkat naramdaman ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin. And all I did my whole life before I started believing the Bible was accuse God. Statements about God that's not true. Bago po niya na hindi po ako nanampalataya, lahat ng mga buhay ko ay talagang nagsasabi lang ng mga bagay na laban po sa ating Diyos. Because I heard other people talk about how they believed in God. Sapagkat narinig ko po ibang mga tao na sila po ay nagbabahagi kung paano po silang naniniwala sa Diyos. But my dad and I, when we started believing the Word of God, pero ang aking daddy at saka ako, nung kami po ay nag-umpisa na manampalataya sa salita ng Diyos, we saw the truth and we were set free. At nakita po namin
ang katotohanan at kami po ay pinalaya ng ating Panginoon. So I want to encourage everybody Kaya bawat isa po sa atin dito, to put their faith in Jesus. ilagay po natin ang ating pananampalataya kay Jesus. Amen. And if Amen. you have not even seen this before, Kung hindi mo pa ito naranasan, it's okay. okay lang. Because the word says, blessed are those that believe without seeing. Sapagkat sabi ng salita ng Panginoon na mapalad sila na naniwala na hindi nga nila nakikita. And that's my story. At yun po ang aking kwento. And the Lord blessed me with healing At ako po ay binayaan ng Panginoon ng isa pong kagalingan. and saved my dad from dying of cancer. At naligtas nga mismo ang aking daddy na hindi siya namatay sa kanser. And the Bible says you'll know the will of God. We need to know what God's plan is and how much He loves At us. sabi ng Biblia na kailangan malaman po natin ang kalooban ng Diyos at anong plano po niya para sa atin. And the Word says God, He loved the world and He gave His only Son to die for us. Sabi na salita ng Diyos, mahal niya ang mundo at binigay pa niya ang kanya pong bugtong nana. And whoever believes in Him will have eternal life. At kung sino mang mananampalataya sa kanya, sila po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. And the Word says that if you have Jesus, you have life. Sabi ng Biblia na kung mayroon kang Jesus, mayroon ding buhay sa iyo. And if you don't have Jesus, you do not have life. Kung wala kang Panginoong Jesus, wala kang buhay, mga kapatid. And Jesus, He wants to give you life. Ang Panginoong Jesus gusto niyang bigyan ng buhay ngayon. But you have to come to Him. Pero kailangan lumapit ka sa Kanya. Amen. And when we come to Him by faith, Kung ikaw po'y lumapit sa Kanya sa pananampalataya, God meets us there. gusto po ng Panginoon na katagpuin doon. Why do we have to do it this way? Bakit gawin po natin ito? Because when you look around, you can see the love of God. Sapagkat kung ikaw po'y tumingin sa ating kapaligiran, nakikita mo mismo ang pag-ibig ng Diyos. See, God put love in a parent when they first had a child. Diba, ang yung pag-ibig na yan, nakikita mo mismo sa iyong mga magulang? They can embrace that love or reject that love. Pwede ba nilang tanggapin yung pag-ibig na yan o kanila pong itakwin? But that love was still there. Pero yung pag-ibig na yan, nandun pa rin sa mga magulang. So God put love in creation, and if we look around, we can see it. At kung tingnan po natin ang kalikasan, nandiyan ang pag-ibig. And God, He is love. At ang Diyos ay pag-ibig. And so there's evil when you look around. Kung pagtingin po tayo sa ating kapaligiran, dami pong kasamaan. There's sickness, there's disease. Meron pong sakit, iba't ibang uri ng sakit. There's people that lose their mind. Meron po mga tao na nawalan na sa kanilang, nawalan na ng bait. But when Jesus walked this earth, Pero nung ang Panginoong Hesus, nung siya po'y nandito sa mundong ito, He healed them all. pinagaling silang lahat ng He ating changed their Panginoon. lives. Binago niya ang buhay nila. And Amen. He's calling us to come to Him. At yun din ang tawag ng Panginoon na tayo po'y lumapit sa Kanya. He says, taste and see that I'm good. Sabi doon, natikman po natin at tingnan mismo na siya ay mabuting Diyos. Because our Creator Sapagkat ang lumikha po sa atin, came down, siya po'y bumaba dito. lived in a human body, Siya po'y naging tao na katulad natin. laid down His life for us. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. He came from heaven to come here for us, Galing siya sa langit, pumunta lang sa mundong ito para sa iyo. to speak to you, Para makipag-usap sa iyo. to let you know He loves you, Para sabihin sa iyo na mahal ka niya. that He forgives you of your sins. Na siya po'y magpapatawad sa iyong mga kasalanan. And all you have to do is look around. Ang gawin lang po natin tumingin sa ating kapaligiran. So when God is asking us to have faith that He loves us and will heal us, Ang sabi ng Diyos na tayo po'y manampalataya lamang sa Kanya at siya po'y magpapagaling din sa atin. all we have to do is look at Jesus and we believe. Ang ating pong gawin ngayon, tingnan na natin si Jesus at maniwala sa Kanya. So I want to invite somebody. Who would be the first person to come up? We have somebody already. Okay. Sino po, yung mga tao na gusto po ninyo, may sakit kayo, punta na po kayo rito. Gagawa ng himala ang ating Panginoon. Sino pa dyan? Mayroon na. Una dito. Okay. So Simula na po ang healing. I want you to share with us what you need healing for. Ano ang sakit mo? Nagpapagaling na po ang Kailangan pag-pray natin. Thank you, Jesus. At dito na po, nagpipray na sa mga kapatid.
God's growth in her. His name. So just make sure that she has a growth. Banda niya. We're gonna ask her if she has pain. Masakit ba? Masakit ba? Minsan, kami ka. Yes, Sa sometimes. Do you have pain right harapan ng Manila. Masakit ba yan ngayon? No. It's Malolos. nice na painful. But Okay. sometimes More than yes. 500 na po ang mga tao. Yeah, she has that for 10 years already. At hindi man lang Sasama po lumiliit. natin yung mga Okay, so 10 taon na pala ito. Pakarami. Okay, we're gonna pray for you right now. Put out your hands. 600 to 700. We're gonna thank Jesus. 1,000 ang tao. So Lord, thank you right now Yes, Lord. Thank you, Lord. for this body receiving healing right now. In Jesus' name. Tumor, go. In Jesus' name, you have to go right now. Thank you, Lord, for your presence that is here to heal. Right now, in the mighty name of Jesus, be set free. Go. Sickness, go. Thank you, Jesus. Go, 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 go. Go, in Jesus' name. What are you feeling? Ano po siya? Thank you, Lord. To God be all the glory. Salamat po sa mga tao na dinala niya dito. Why are you crying? God. Kasi God. Meron. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for these miracles. Amen. So tell us what's happening right now so people can hear. That's why you came up here to share what Jesus is doing. Okay. And He loves you so much. Thank you, Lord. Pinagaling ka na natin, Panginoon. Okay? Gusto kong magpatutuo. Thank you, Jesus. Just give her some time. The Lord's touching her. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Noon ako palamura. Nagsusugal. Pero binago ko ng Diyos. Nagsisimba kami tuwing linggo. May himala sa Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, pagkipit ka, bibigyan ka niya. May darating na blessing. Iba pagmamahal ng Diyos, iba.